All right, let me know guys if you can hear my voice. Type yes in the chat kung naririnig. Ayan. Welcome, Connie, Dek. Magandang gabi. Reg, Pamela, King, Sir Reden. Magandang gabi sa inyong lahat. Andito ba si sino ba yung day one natin, yung ginawa natin ng ng business portfolio? Tatandaan nyo ba? Yung ginawa natin ng business portfolio? Hindi. Check ko lang Si EJ, oo tama si EJ. Ah, Tandaan si Bella. Si EJ, ano nga ba yung ano niya? Sneakers, no? EJ's advertising. EJ, hanapin natin si EJ's advertising. EJ. Ayan. Lipat natin and let me just quickly share my screen. Yung iba, antayin nating pumasok. Welcome guys sa ating day 3. I'd like to welcome everyone, Sir Jojo, si Joe, si Franz, si Miss Mariel, si Miss Irene, Pam Acosta. Magandang gabi. Hindi pa ako galing guys, so pagpasensyahan nyo na ako. At ako'y namamaos and the show must go on. Sabi nga ng mga artista. Nagpipiling artista lang tayo. Anyhow, so let me just quickly share my screen and nandiyan ka na ba Sir EJ? Sir EJ, igilaw mo ang baso mo, wala pa siya. But anyhow, I'm gonna ang tawag dito, create it from scratch since malinis yung kanyang advertising account or yung ads manager. And we're gonna, one second, bubuksan ko lang yung aking Canva, one second. We're gonna create an image na, ano lang, sample image lang. So, sige. Let me just quickly share my screen. And since wala si Sir EJ, so gagawin natin yung ano. Andiyan ka na ba Sir EJ? Kung wala pa, papakailaman ko na tong ano mo, ad account. So, nandito tayo sa Canva, gawa tayo ng example na image. Alright, so yung ano natin, 1080 by 1080 yung size, yung dimension. And then let's, I believe yung product ni Sir EJ is sneakers, no? Tama ba? Let me just quickly check. Sneakers, tama ba? Sneakers. Tama, sneaker static. And check natin. Yan, sneaker static. So let's create a sample image. Sneaker. So that we can use something on the, or dito na lang tayo sa apps. And then photos. And then sneaker. Sneakers. And so let's say, ito siguro. Uso naman to, di ba? Yan. Uso ngayon ng ano guys, ubo, lagnat. So, good luck sa inyo. Paano ko ba ito gagawin? So, let's say ito. Tanggalin natin to. Ayan. Tapos lagay natin yung ano, yung uso dengue, uso sakit ng ulo. So keep safe guys. Yan, lagyan natin. Tapos background remover natin. Tanggalin natin yung background. Yan, para medyo okay na siya. Ano yun? Sneaker static. Sneaker static. Di ba may image na tayo? Yan. That was my kidlat, no? May kidlat. So lalagyan natin ng lightning.
Para naman maganda. Ayun. Something like this. O, di ba? So, late na si Sir Tomasito. Okay lang, nag-start pa lang, kaka-start pa lang naman, sir. Alright, so meron na tayong image. So, sneaker static sample image or sample or IMG. And then let's share and then download. Para may image tayong gagamitin tonight. Yeah, there you go. And then from scratch, we're gonna create campaign from scratch. Oh my goodness. Okay, so let's create from scratch. Just select create and then let's select sales. All right, since this product yung product I mean yung business ni Sir EJ, it's more of like a in e-com or e-commerce. Sino ba nga nasa e-commerce dito? Type me in the chat yung mga nasa e-com. No, so we can yeah, si Sir Reden, si Sir Jojo. So we can select sales and then click continue. And then kahit na wala ka pang website, pwede mong gamitin itong sales, no? So you can go for the messaging setup. So usually I name my campaign something like this, TOF or top of the funnel campaign. Conversions, CTM, ang ibig sabihin ng CTM is click to message. Tapos sales underscore testing. So ganyan ako mag-naming convention. Click to message, top of the funnel, ibig sabihin cold audience to. Ibig sabihin wala akong ano tawag dito, first time nila makita yung ads ko, no? So pagdating niyo sa campaign name, ito yung campaign level. Tapos make sure that ang tawag dito, naka ABO set, teka muna. Bagong update pala to ni Meta, naka CBO na siya. Yung ad set budget, according to I don't know if one of your ad account as well having the same ano tawag dito options. Mukhang i-remove na ng Meta yung yung ad set budget optimization. So gagamitin na ni Meta yung campaign budget. Ibig sabihin lahat ng budget mo pupunta na sa campaign level. Recently lang to, I believe when is Meta's update that removes ABO setup. Kasi may mga nakikita na akong ad account na wala na siyang wala na siyang ad set level. Wala na siyang budget sa ad set. If you guys are also experiencing the same, ABO means ad set budget optimization, Sir Jojo. Meaning yung budget mo is ganito po siya, no? I'm gonna make a demo. Hindi ko alam, Sir Jojo, bakit tatanggalin yung ABO. Wala pa akong, I'm still, anong tawag dito, searching for an article. Huwag muna kayo mag-drawing, guys. Ako muna mag-drawing. So, ganito po kasi yung ABO. So, sa campaign level kasi, itong CBO, guys, huwag muna kayo mag-drawing. Parang awa niyo na ako muna. No? Sa CBO kasi, nandito yung budget mo. So, kung meron kang 500 pesos dito, tapos meron kang tatlong ad set kunyari. No, so ad set 1, ad set 2, ad set 3. So, yung pag CBO kasi, itong 500 mo, magdi-distribute yan sa bawat ad sets. No, magdi-distribute siya. Tapos kung bawat ad set meron pang isang ad, magdi-distribute yan doon. Okay, ibig sabihin, most likely itong ad set 1 magkakaroon siya ng 100 peso budget. Yung ad set 2 magkakaroon siya ng let's say 300 pesos na budget. Tapos 100 naman dito sa
So ibig sabihin si Meta na ang magde-decide kung kaninong ad set siya magfo-flow. Okay? The difference between ABO, yung ad set budget optimization, is kung meron kang tatlong ad sets, meron kang ad set 1, ad set 2, ad set 3. So bawat ad set meron siyang 500 pesos na budget. Okay, 500 pesos, 500 pesos. And kung meron kang, let's say, tatlong ads sa bawat ad set, magfo-flow yung budget na yun directly on the ads. Kung yung budget mo nasa ad set level, magfo-flow yun kung ilang yung ads yung nakalagay dun sa ad sets mo. Okay? So total budget nito is 1,500. Ayan, tapos ito naman 500 pesos, kaya lang kumbaga nag-flow na sa tatlong ad sets yung budget mo. Kumbaga wala kang control kung kaninong ad set siya mapupunta. Yung budget kasi uneven yung distribution eh. 100 dito, 300 dito, 100 dito. Unlike dun sa ad set budget optimization, meron kang pwedeng maglagyan ng tigto 500 and makaka-make sure ka na yung budget na yun magpo-flow dun sa ads mo. Sa bawat ads dito sa ad level. Okay? All right, so let me go back to my campaign setup. Right now kasi campaign budget na lang yung available. I'm not sure why tinanggal na ni Meta, but for the sake of this demonstration, I'm just gonna go for 100 pesos muna. Ito Advantage Plus Sales Campaign. So wala, yung ad set budget naka-turn off na, naka-grayed out na siya ngayon. So ad set budget, tingnan natin kung magagawa pa natin. Wala na eh, ngayon no. So, ito pa pangalanan ko sa ad set level. Ito bali guys yung campaign level yung taas, no? Campaign name. Nandiyan dyan yung objective mo. No? Ano ba yung objective mo? Sales. Ayan. So, buying type auction. Tapos ad set level. Nandito naman kung saan destination ng page na gagamitin mo. So, ano pangalan nito? Si sneakers. Sneakers static. Ayan. Tapos, lagyan natin dito PH broad. Open audience -1. So yan, PH Broad Open Audience -1. Ibig sabihin nun, wala na akong isi-select dito sa baba. Buong Pilipinas na to, tapos wala na akong interest or demographics targeting. So as in broad open siya. Tapos March 6, I'm gonna schedule it on March 6, tomorrow, mamaya, at 12 midnight, 12 a.m. Bakit 12 a.m? Because we want to spread out the budget all throughout the day, no? Para hindi siya magra-rush na ubusin yung budget mo. Especially kapag nagte-test ka pa lang. Tapos punta tayo dito sa ad level. And then, let's go for sneakers IMG1. C1_H1. Ibig sabihin ng IMG1, image 1, copy 1, headline 1. Okay? You must have a verified phone number. Patay tayo doon. Andiyan na ba si Sir EJ? Sir EJ, nandiyan ka na ba? Kasi kailangan namin yung phone number mo dito eh. Andiyan na ba si Sir EJ? Wala. Tingnan natin nga. Hindi ko kasi mapapublish to kapag ano tawag dito? Hindi ko siya mapapublish kapag hindi ko nakuha yung number ni ano. Kasi ano yan eh, magsisend ng notification sa cellphone niya. Wala si Sir EJ ngayon dito. Sino guys ang gusto niyong replacement? Sino yung may existing na business portfolio ngayon? Yun ang gamitin na lang natin. Kasi itong kay Sir EJ nanghihingi ng phone number eh. So, wala si Sir EJ ngayon dito. Type me in the chat. Let's set it up for you. Wala, si Sir Joe. Ayan, Sir Joe, go ahead. You excuse me. Sorry. Okay na mamaos, pagpasensyahan. Sige Sir Joe, share mo yung screen mo. Hindi ka familiar mag-share ng screen, yun, patay tayo dyan. Kung hindi tayo marunong mag-share ng screen. Sige, share mo yung screen mo Sir Joe, tapos ako na bahala mag-navigate. Ngayon lang ang gagawin mo.
Pag na-share mo yung screen mo, and then I'll be the one to navigate it. Wala? Hindi familiar si Sir Joe. Teka. Hanap na lang ako dito ng ano, it may take some time. Kung sige, kung kaya pa, while you are searching for transferring sa laptop, ano muna ako. Sige lang. Navigate muna ako. Hanap ako ng pwede natin gamitin. Wala kasi Sir EJ. Teka lang ha. Ha. Anong pwede kong gawin dito? Ito na lang siguro yung akin. Ito na lang. Okay. Ready ka na ba, Sir Joe? Kasi pag kung ano, hindi ka pa ready, gagamitin na muna natin yung akin. Type, type ka lang yan sa baba. Wala, mukhang ano, 2 minutes po. 2 minutes, sige, tingnan natin. Pagbigyan natin si Sir Joe. Kung wala, akin na lang yung gamitin natin. Wala, Sir EJ. Kailangan kasi natin ng two-factor authentication. Kailangan nyo yun, guys, sa mga business accounts ninyo na meron kayong two-factor authentication. Now, wait natin si Sir EJ, si Sir Joe. Pagka ano, ako na muna. Yung akin na muna. Pagka hindi po kasi na-set up yung two-factor authentication po ninyo, sir, while waiting, do you offer service din po sa pag-set ng business portfolio? Yes, Nix. Nagsiset up din po ako. If you want a one-on-one, kasama na po yung one-on-one coaching po doon. So ako na rin po magsiset up. Done for you na po yun. Nix. Okay, ayan si Sir Joe sharing his screen. Okay, so approve mo lang yung request remote control ko, Sir Joe. And then let me see. Let me navigate your screen. Huwag mo nang gagalawin Tapos check natin. Alin dito? Itong GPJ? Sir Joe? Select mo. Ikaw na mag-select kung alin ditong page yung gagamitin. Ayan. Alright. So, tingnan natin kung meron kang business portfolio. Hindi mo nang gagalawin. Message mo ako, Nick, sa page, sa Digital Homey na page. No, para matulungan kita. Okay, so right now mukhang personal account ang ginagamit mo, Sir Joel. Yan, Joel pala. So right now, meron kang tatlong business portfolio. Hindi ka lang siguro aware na may na-create kang tatlong business portfolio, Sir Joe. So I'm gonna select this one. Probably ito yung ano. Ito yung meron laman. Ito, meron kang naka-setup dito eh. So, hingi ako dito ng access. Teka lang mabilis lang guys Hingi lang ako ng access. Ayan, paano po nung code, sir? Yung SMS code. Kaya bang maibalik yung deleted campaign? Reg, hindi na siya maibabalik, pero makikita mo yung previous history ng deleted campaigns. Pwede yun. Pwede mong palitawin yung ano, yung deleted campaigns, pero hindi na siya magiging active katulad ng dati. So, invite ko muna yung sarili ko. Wait lang. Ba't kasi kayo nagdi-delete ng campaign? Huwag kayo magdi-delete ng campaign. O aksidente nyo lang na-delete. Huwag kayong magdi-delete kasi kapag nag-delete kayo ng campaign, wala na kayong data. Ayun, accident lang. Ayun. So, I understand. Ganun talaga. Sa buhay, minsan may aksidenteng nangyayari, hindi natin, ano.
Ito pala kung bakit kayo nadidelete ng campaign. It's because hindi niyo sineselect yung ano, tawag dito, hindi niyo sineselect yung mga boxes. Basta ano lang kayo, delete lang kayo ng delete. Tama ba tong number na 'to, Sir Joel? 0933 ito? Kung tama, i-click mo yung text me now. Puwede po ba mag-run ng conversation kahit hindi active yung pixel sa Shopify? Conversions po, medias. Website conversions, kailangan naka-active yung pixel sa Shopify. Kasi 'pag hindi naka-active yung pixel, wala, sayang yung data. Palagay ng code ano, palagay po ng code siya, Sir Joel. Puwede kitang i-unmute pala para kung sakaling nagkakaroon ka ng struggle. Hello, sir. Yes po, Coach. bakit? Apo, andito yung isang number ko po is nandito sa cellphone kong isa na naka-off. Ini-on ko lang. Or Sige lang. pwedeng palitan na lang tong cellphone number. May isa pa po. Hindi okey na yan, nag-send ka na ng code, eh, resend code mo na lang 'pag hindi pa dumarating. Okay, coach. Antayin na natin yan. Medyo, ano lang. Huwag mong i-exit, kasi magre-resend code tayo, eh. Okay, coach. Lalamunan ko. Sino guys ang willing na ilipat yung sakit ko sa inyo? Huwag mo ika-cancel, huwag mo i-exit. Ayan. Bukas na ba yung phone mo? Ay, ayan. Okay na, coach. Meron Okey, na, may na, ano na ako. okey, pakilagay niyo yung code kung pumasok na yung code. Ayan. 2, 6, 2, 7, 5. Done, okey. Yan. Tapos, yung pages mo dito, review needed. I-add ko lang yung sarili ko mabilis para makapag-setup tayo ng ads from scratch. Check ko lang kung dumating na yung ano natin, yung requests. Iniwan tayo ni Sir EJ. Hindi nag-show up si Sir EJ ngayon. Ah, wait lang natin. Yan, view invitation. Teka lang. Okay, login with Facebook. Dali lang Sir Joe. Okay lang, sir. Real estate ka din pala, sir, no? Opo. Alright, so mukhang pumasok na yung kanyang, okay, good. Verify account. Sige, share ko na yung screen ko para screen ko na lang yung titingnan natin. Alright, send email, verification, higpit na ngayon si Meta eh. So, wait natin yung notification. Usually pumapasok yan sa social o kaya sa primary. So, wait natin yung ano natin, yung OTP. Social, wala pa ba? Primary, baka na-traffic lang sa EDSA. Ito siya. Ayan, verify your business email. Ito, copy. And then, let's see. Submit.
For those of you guys na gusto magpa one-on-one, meron, you can ano dito. You can book a one-on-one call dito sa online courses. Tapos dito sa ito, one-on-one live coaching. So dito sa one-on-one live coaching, 5 sessions to, 1 hour per session. And after the 5 day training, you'll also get all the courses. You'll get access to all my courses. Tapos lifetime membership na rin yan. Okay, I'll be sending it here yung mga gusto magpaano. Yan si Sir Tomasito. Ayan. All right, so confirm, okay. We're here. Tawa ng ads manager. Campaigns. Sure po, Sir Tomasito, magandang gabi. Walang problema. So, go to business settings. Ang ginagamit ko is yung Google Authenticator. So, hindi na ako nagte-text sa mobile. So, pupunta ako dito sa nag-install ako ng Google Authenticator. So, Authenticator 213321. 213321. 213321. So, para hindi na ako hassle sa sa mobile, so diretso na dyan sa Google Authenticator. Yun, nandito na ako. And then sa pages, there you go. Add accounts. So, i-assign, tingnan nyo, yung sarili, wala pa yung ads manager dito kasi hindi ko pa na-assign yung sarili ko. Si Sir Joel lang yun nandito dito. So, ang gagawin ko is assign people. Tingnan nyo ha, even though nandun ako sa loob ng business portfolio, kailangan ko pa rin i-assign yung sarili ko. Assign people, Clarence, and full control, assign. Done, tsaka lang lalabas yung dito, open ads manager. Tsaka ko lang mabubuksan yung ads manager. All right, so I'm gonna create a campaign from scratch. So I'm gonna pause everything here. So I'm gonna select the create campaign. Sorry, ano nangyari sa mouse ko? So create campaign, and then since nasa real estate ka, Sir Joel, Yes, I'll coach. go for leads. You can either use engagement or leads, okay lang, walang problema doon. And see which one of them works best, no? But most of the time, leads ang gamit ko dyan. Especially kung meron kang landing page or website. So manual leads campaign, continue. Then I'm gonna write this down, TOF, conversions, CTM, leads, testing. Click to message. So, advantage campaign budget. Tingin ko itong sa'yo, merong ABO setup. Ayan o. Ayun. Ayan. Na-reach mo na daw yung account spending limit mo, Sir Joel, dito sa ad account na to. But anyhow, so I'm gonna put 100 pesos. Yung doon kay sneakers, wala na siyang ABO doon. Hindi na available yung ABO. Ibig sabihin, pwede ka na lang maglagay ng budget dito sa campaign level. Dito. Itong kay Sir Sir Joel. Meron pang ad set budget optimization. So ibig sabihin nasa gitna ka, nandito sa ad set ka pa maglalagay. So pwede pa siya. Okay, 12 midnight. Tapos lagyan natin dito PH broad open audience dashboard. This time ay hindi ako maglalagay ng kahit ano. So open lang yan, open targeting. Okay, open targeting, tapos pupunta ako dito sa ad level. Tapos pagdating dito sa setup creative, or gawa mo na ako ng na form. So conversation builder, create. Tapos sa advanced, lagyan ko dito ng broad chat flow 1.0. Okay, tapos content, welcome message. Usually tinatanggal ko to. Questions, are you interested in our projects? Yan. Kasi nasa ka, di ba? Nasa real estate. Are you interested in our projects? And type yes or no. Answerable by yes or no.
If kapag nag-type ng yes, automatically i-click na lang nila to, yung nasa baba, yung button. So madi-disqualified yon kapag click ng no and hindi na magtutuloy yung chat flow. Tapos tinatanggal ko tong city kasi hindi mo naman kailangan yan. Tapos let's say for example, you can add question, let's say custom question, and let's say which properties are you interested in? Are you interested in? Mga anong properties yung mga binibenta mo, Sir Joel? Ah, mga mostly townhouses, coach. Ayan, so add option. Metro South, Yan, lagyan mo dito townhouses. Townhouses. Tapos ano pa? Metro South po. Metro South. Yan, ano Las pa? Piñas, ganyan. Yung location ba, coach? Um, Pwede kung halimbawang location, parang kung ang itatanong mo is which location do you prefer to ano? Which location? Pwede mo 'tong palitan. Do you Which, prefer to invest your to invest a property? Tama ba? Pagkaka-English ko. Punta ay, tayo dito. yung, kung pwede sana coach yung ano, excuse po. Yung, yung normally kasi kulang yung pan down payment nila, ilo-loan nila. Kasi kulang. Yung pwede kong tanungin kung magkano yung kaya nilang i-down payment. Parang 30% ang down payment eh. O 20 Ah, to 30%. Opo. so parang itatanong natin, may possibility ma-reject ni Meta 'yon. Kasi Hmm, ano po 'yan sir, eh, 'pag tinanong mo siya nung kaya mo bang mag-down ng 30%, magba-violate tayo ng rules ni Meta. Nasa ano 'yan, eh, Meta advertising guidelines, Meta advertising. Parang sinabi mo na may pera ka ba? Alam naman oo natin nga sir eh. Hindi oo, ba, di, alam naman natin na anong tawag dito, na gusto natin yung may pera, 'di ba? Pero hindi mo kasi puwedeng i-brutal yun na, wag ka nang mag-inquire dito kung wala ka ng pera, alam mo 'yun? So, parang ang tanong lagi, may pera ka ba? So, 'pag nandito 'yan sa Meta Advertising Guidelines, mahigpit 'yan sa US, eh, pero dito sa Pilipinas hindi gaano kahigpit. Pero pagdating dito, andito 'yan, eh, sa anong tawag dito, andito 'yan sa personal attributes, if I'm not mistaken. Alcohol, personal health and appearance, dating, cryptocurrency and products and services. Ito. Personal attributes. Meta's advertising policy prohibiting ads that contain personal attributes, including information on avoiding assumptions about someone's personal attributes in your ads. So tingnan natin to. Ang mukha nito, ito 'to. What are your privacy violations? Financial information. So patay ka diyan, mare-reject ka hmm. diyan. 'Pag tinanong mo, may pera ka ba? Ilan ba yung kaya mong i-deposit? Ilan ba yung kaya mong i-DP? Medyo tagilid tayo do'n, Sir Joel. Pero ako, kung ano ko 'to, ire-rephrase ko yung tanong ko is, when do you plan to invest? Yan. Hmm. When do you plan to invest? So puwede kong itanong dito, ASAP, and then, in the next 3 months kunyari, tapos in the next 6 months, yan. So ito yung puwede kong ilagay diyan. So when do you plan to Hmm. invest? ASAP, Hmm. within the next 3 months or 6 months. So hindi natin puwedeng tanungin, most likely baka ma-approve yan, pero sooner or later baka ma-reject yan. Okey, Sir Joel? Yes sir. Okay. Okey, so pinoprotektahan natin yung ad account mo para hindi siya ma-ban. Ngayon, natanong mo na, are you interested in our projects? Yes or no? When do you plan to invest? Tapos let's say for example, meron ka pang gustong itanong. Halimbawa, add question, custom question,
Say for example, which specific location do you plan to invest? Kunyari, let's say, I don't know, Metro Manila? Meron ba kayo sa Las Piñas po. Las Piñas? Las Piñas. Ano yung susunod? Meron pa ba? Yun lang ba? Ah, Las Piñas lang? Las Piñas ang base ko, coach, pero pwede sa Cavite, tsaka nearby areas, nearby cities, Parañaque, Cavite Cavite. and Parañaque. Mm. Ayan, Parañaque. Ayan. So, meron ka ng at least 3 lang na pagpipili. Although, kung marami kayong properties na binibenta, bigyan mo lang sila ng mga 2 or 3 option. Tapos, tsaka na kayo mag-usap na ano. Sabihin nila, Opo. wala po sa options eh. Ano pa bang ibang location? So, parang ganun. Yun, so may 2 questions ka na. And then, completion message. Thanks for answering our questions. We'll contact you as soon as possible. Diba? Tapos, disqualification message. Okay na to. Privacy policy. Let's go to your Facebook page. Ano pangalan na ito? ano? JPJ, coach. JPJ. 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 Ayan, JPJ Real Estate. Right. So, kunin mo ito, yung nasa taas, yung URL mo, kunin mo lang yan. Tapos, yun yung gagamitin mo, privacy policy. Yun. So, all good ka na dyan, and then save. Got it. Yan. So, meron ka ng broad chat flow 1.0. Tapos, setup creative na tayo. Kung image man yan. So, media. And then, let's say, hanap ka dito ng, sa page mo, kuha na lang ako, sir, ha. Kunyari ito. Okay, coach. Mabilisan lang para meron tayong magamit na agad. Yan. Yan, poging-pogi ka dito, Sir Joel. Alright. Ngayon, ito yung madalas na nagiging problema ng mga nag-a-ads kasi they want to they want to run ads tapos gusto nilang bentahan lahat ng tao ng properties. So possible kailangan mong i-test and verify kung sino-sino ba yung target avatar mo or yung buyer persona na tina-target mo dito. So for you, sino yung posibleng bumili ng properties mo? Yung tingin mo na madali mo ma-convince, madali mong ang tawag, OFW, coach. mga OFW. Gusto mo rin ba itong palabasin sa ibang bansa, yung ads mo? Ay, yes, coach. Yun sana ang talagang target, tsaka, Saang ano, bansa mo gustong ipalabas? yung marami sanang may Hong nag-open Kong. ng Facebook, coach. So, kung anong mga countries ang pwede ang Facebook. Maraming OFW sa Hong Kong o UAE. Hong Kong. Hong Yes, Kong, coach. UAE, Taiwan, Taiwan, Canada, ganun, pwede. yes, kasi lahat naman ng Pilipino, lahat ng OFW na ikutin mo buong mundo, hindi imposible walang Pinoy eh. So, unless na lang dun sa North Korea. Let's say Hong Kong. Okay. Okay ka na ba dyan? Ayan, Hong Kong. Isa lang po ba dapat? Hindi Oo, pwedeng isa lang. Isang multiple. country lang. Huwag mo I see. pagsama-samahin yung lahat ng countries. Bakit? Kasi pag pinagsama-sama mo lahat ng countries dyan, merong countries na mabe-behind. Okay? Merong countries dyan na mabe-behind. Hong Kong, UAE, Taiwan, Malaysia, Singapore. Pinagsama-sama mo dito, merong countries na hindi magkakaroon hindi ano tawag dito? Yung budget, Masiserve. hindi masaserve yung budget masyado. Kumbaga, halimbawa, yung Hong Kong yung pinaka anong tawag dito? Maraming Main. possible na mag-interact dun sa ads mo. Isi-serve ni Meta yung yung budget mo sa Hong Kong.
So I would suggest bawat ad set magkaroon ka ng country. So create ka ng bagong ad set for a different country. So Hong Kong, i-separate mo yan. Tapos, itong location, guys, matatabunan yung mga question nyo din sa chat. No, mamaya nyo na yan. I-save nyo na muna yan. Okay? So, Hong Kong, ayan. Save nyo na muna yan. Sasagutin ko yan mamaya. Ayan. So, okay na tayo dyan, Hong Kong. And then, pagdating dito sa ad, ayan, meron na tayong ano. Tapos dito sa baba, ayan, gamitin natin si ChatGPT. Create a compelling ad copy for my Facebook ads. Meron pa ditong in-depth na ano, copywriting technique, pero itong ginagawa ko is para magkaroon tayo ng mabilisang anong tawag dito, copy. Create a compelling ad copy for my Facebook ads targeting OFWs. uh, Create a compelling ad copy. I'm a real estate agent. I'm a real estate agent. Create a compelling ad copy for my Facebook ads targeting OFWs in Hong Kong. And picture them a pain about not having a good investment before they settle here in the Philippines for good. Diba? So, i-ano mo sa kanila. Kasi ano ba yung mga pain points ng ano, ng isang OFW? Yung makauwi ka sa Pilipinas na mayroon kang sariling bahay or investment, di ba? So, gawin mo yung ano na yon, yung part na yon wherein kailangan mong matouch yung kanilang emotions so that kumbaga, pag binasa nila yung context ng ads mo, something that will give them an interest to click on your ads. Isang dekada sa Hong Kong pero para wala pang sariling bahay. So kopyahin mo lang to. And then, lalagay ko to dito. Gawin ko na lang tong headline. Itong isang dekada na sa Hong Kong, wala pang sariling bahay. Ayan. Hindi lang siya masyadong generic. Hindi siya basta generic lang na ad na papalabas mo. So, kailangan merong uh, o ilang taon ka na nagpapakahirap sa Hong Kong. Yan, tanggalin mo na lang to, Hong Kong. Pero isipin mo to, pag uwi mo for good sa Pinas, saan ka titira? Sa bahay ng kamag-anak, sa inupahan lang, nakakalungkot isipin ang lahat ng pinaghirapan mo napunta lang sa gastos at wala kang naiwan na matinong investment para sa sarili at pamilya mo. Pero hindi huli ang lahat. May paraan para makuha mo ang sariling bahay na uwi mo sa Pilipinas, hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. I-comment ang dream home. Itong i-comment ang dream home, ginagamit ito madalas kasi when people comment sa ads mo, it signals Meta that your ad is compelling enough and your ad is engaging enough. So anong natutunan niyo on day 2? Na kapag maraming engagement, ano nangyayari? Binuboost ni Meta or pinapakita ni Meta yung ads mo to more people at a lowest cost. So kapag maraming comments dun sa ads mo, no? Ito bibigyan ko kayo ng one example, si Chinkitan. Si Chinkitan is madalas makikita ko yan yung page niya na sinasabi doon comment, investment kunyari, comment. Ito, bagal yung ko dito bakit natin ginagawa 'yun or bakit niya ginagawa 'yun? Yung comment, let's say may pinapa-comment siya ng mga bagay-bagay. Kunyari hanap tayo.
Ayan o. Ang pagkakaroon ng extra income ay mahalaga para hindi tayo maubusan ng pera. Type WFH para malaman kung paano. Nakikita nyo merong 88 comments, 19 shares. Ibig sabihin kasi noon, kapag maraming nagko-comment doon sa page mo, mas gustong-gusto ni Meta yon. Gustong-gusto ni Meta yon. Kaya mas binuboost ni Meta yung ads mo, mas pinapakita niya sa mas maraming tao. Okay? So, ganun din yung pwede mong gawin. Itong i-comment ang dream home. Tapos, usually, ginagamitan ko yun ng EI text. So, pupunta ako dito. Kunin ko tong dream home. Tapos, ilalagay ko yun dito. Tapos, kukunin ko to para naka-highlight yung dream home. Ayan. O, i-message mo ako ngayon para malaman kung paano. And then, that's it. So, lalagyan ko na lang dyan ng IMG1, C1H1. Tapos, gagamitin ko yung ginawa kong broad chat flow 1.0. Yan. And then, publish. Okay? Now, mag-create ako ng isa pang ad set. Okay? Then, Hong Kong pa rin. Diduplicate ko to. Tapos, ang gagawin ko is, pupunta ako dito sa baba. Switch to original audience options. Use original audience. Tapos, lalagyan ko siya dito ng targeting. Halimbawa, tatanggalin ko tong advantage dito ng targeting. So, halimbawa, languages, Filipino. Yan, languages, Filipino. Para Filipinos lang yung makakakita. So, merong 122,000 na estimated audience size to 143,000 na audience size. Tingnan natin ang population ng Hong Kong with Filipinos. Population, how many OFWs are there in Hong Kong? Sabi dito, as of August 2023, there were 196,000 na overseas Filipino workers. So more or less, sabihin mo lang nasa around 200 to 250,000. So kung ang data mo dito, more or less, baka hindi pa siya baka more than pa this one. Baka more than pa to. Okay? So, pero pag tinanggal ko yung Filipino, magbabago ba yan? Ayun merong estimated audience size 3.6 all over Hong Kong. Pero kung lalagyan mo ng barrier dyan na Filipino lang yung languages, 122,000 lang yan. Okay? So, dito hindi na siya broad audience. So, language, HK language, Filipino. Ayan. Tapos, pagdating dito sa baba, sa ad, same ad, but what I'm gonna do is, I'm gonna duplicate itong broad chat flow na ginawa ko. So, duplicate, glance. Tapos, ito naman, instead na broad, lalagyan ko na siya ng interest chat flow 1.0. Okay, tapos sa content, welcome message, ang lalagay ko na dito is smiley. Maglalagay ko ng emoji. Ayan. Emoji. Tapos, yun lang ang binalitan ko, yung emoji lang. Tapos, yung naming convention, excuse me, interest chat flow. Tapos, ang gagawin ko, save. Got it? Bakit ko ginawa yon? Bakit ko ginawa yung interest chat flow? Yung kanina is broad chat flow. Tapos, yung sa interest chat flow, ginawan ko ng smiley. The reason of which, kung bakit ko ginawa yon is I want to know which of them are getting the most quality leads or conversions based doon sa mga ads na pumapasok sa akin na nag-i-inquire. Okay, so magkakaroon ka na ng dalawang ad set. Spending 100 pesos per ad set. Yung isa, language Filipino, yung isa, broad open audience. So, ang ano mo dito, all over Hong Kong. So, that's about 3.6 million to 4.3 million, including other nationalities. So, broad na broad to. So, ngayon, pag
pag pumasok na yung mga inquiries, malalaman mo kung saan galing yung inquiries. Sa broad ba or doon sa language Filipino? Kasi kapag nakita mo na merong emoji yung response doon sa auto-reply, alam mo agad na galing yun dito. Minsan ang ginagawa pa ng ibang students ko, ganito ginagawa. Pupunta ng Pili app, Facebook symbols yan. Tapos kukunin yung smiley na yon, yung emoji na nilagay ko. Tapos nilalagay yun dito minsan sa dulo. Para alam nila na yung ang identifier nung nung ad set na yon, ibig sabihin lahat ng pumapasok na inquiries doon galing doon sa language Filipino. Tapos kapag nag-create ka pa ng another ad set, o di gawa ka ng ibang emoji rin. 'Di ba? Kasi ma-attribute mo 'yon doon sa nag-message. Paano mo siya ma-attribute? Yung tinatawag ko na MSAT, yung Messaging Sales Attribution Tracking. So pag kinilik mo tong Meta Business Suite, tapos pag pumunta ka ng inbox, okay? Usually ang ginagawa ko dito guys, ganito. So pag pumunta ako ng ad level, di ba? IMG1 C1 H1. Kiniklik ko tong box, no? Tapos itong 3 dots na to, 3 dots. Tapos nakikita niyo tong numbers na to, yung ID niya 12021 etc. So kinokopya ko to, copy. And then nilalagay ko dito, dino-double click ko lang 'yan, tapos nilalagay ko dito yung ID, tapos publish. Okay? Now, itong numbers na to, nakikita niyo tong numbers na nilagay ko, yung galing dun sa ad ID, it's the same number na makikita mo dito. Lahat nung nakikita niyo na message na yan, itong si Vince, Pando, si Winifredo Bunda, Lee, Notokse. Di ba meron silang mga meta icon na yung parang 8 na nakadapa. Di ba nakikita niyo may ad ID siya, 663, yan. Ito, ID 663. Pag tinignan mo yan dito, ito yung mga IDs niya. Ibig sabihin nun, ad ID po yan. Kung anong ad po yung kinilik po nila. Yung ID po na yan, it represents this one. Pareho po yan. Halimbawa, kung nag-click po yung user dito sa ad ID na to, dito sa mismong ad na to, itong ad na to, itong ad ID na to, lalabas yun dito sa labels na yan. So, itong ad ID na to, 663, ayun o, kamukha nito, ito yung mga kinlik niyang ads eh. Vince replied to your ad. So, anong ad ba yon? Pag kinilik mo to, mapupunta siya dito sa itong ad na ito. Ayun o. Tingnan mo to, so, sobrang generic nung copy mo. So, you're trying to sell to everyone. So, townhouse for sale, blah, blah, blah. So, yan. So, yung ad ID na yan, parehas yan. Ngayon, pag nag-attribute kayo ng sales, makikita nyo yan, yung kung saan galing ad. From the ad ID na kinreate mo dito sa Ads Manager, pag pumunta ka dito sa Meta Business Suite, pareho yan. Pareho yung ad ID nila. Okay? So, I'll be answering questions. Check natin yung mga naunang questions. Sorry guys, namamaos lang talaga ako. Magpasensya niyo na ako. Pwede po ba mag-run ng, ito, nasagot ko na to. Message nyo na lang ako, Sir Tomasito, no? Okay. Tapos, sa page ko, pag theme park po resort, ano maganda i-choose? Sir Josephine, lead generation or engagement campaign? Kasi you want to, meron akong project sa mga resorts na katulad niyo po. Message niyo po ako, Ma'am Josephine.
sa Facebook page ko. Pakilala lang kayo, sabihin nyo ako po yung nagtanong about resort and theme park. Baka sakaling matulungan ko kayo about about how to run ads for your resort. Kasi nag-ano ako ngayon I'm looking for businesses to tie up kasi nag-ano ako nag-create ako ng case study for businesses similar to yours. Yung mga resort, restaurant, restaurant, ano pa ba yung iba? E-commerce. So message mo ako, Miss Josephine, baka masakaling matulungan kita. Message mo ako sa page. Alam mo naman yata yung page ko. So, Digital Homie. So, kung wala ka pa sa page, i-message mo or join ka dito sa sa pangalan nito, sa Facebook group ko. Yan. Okay, question. Miss Bell, is there a pattern in naming the ad set? What do you mean pattern? A specific naming convention? You mean? Yes, it should be. There should be a pattern or a specific naming convention kasi mas madali mo siyang ma-identify kung ano yung laman ng ad set na yon, na madali mong ma-recall. No, yung naming convention, this is for beneficial for us advertisers so that we can be able to identify which campaigns are running. So madali mo siya ma-identify based lang sa naming convention. So hindi mo na kailangan buksan pa yung mga settings. Automatically pagtingin mo dun sa ad set, alam mo agad na yun ang laman. Sir Reden, we look forward to speaking with you soon. Ito pa message, pwede po kayo. Yes, pwede yan. Pwede po yan. Miss Mariel, ipi-prevent ba ni Meta na mag-type ang user kapag hindi nila i-click ang options? Ipi-prevent, i-ano kita, Miss Mariel, i-unmute kita. Medyo hindi ko nasusundan. Sige, pwede ka na magsalita. Sir, nakikigamit lang po ng Zoom. Ah, Hello? hello po. Ay, yes po, yes po. Kasi yung kanina po, yung sa question templates, Ah, kapag nag-set up ka ng question templates, makakapag-type pa rin ba yung user or hindi na kapag hindi niya sinagot yung yes or no or yung mga options dun sa yung yes, sinet up na. makaka-type si user. But the thing is, pagka mali kasi yung sinagot ni pag halimbawa, nag-type si user, meron namang space for them to type eh. Kaya lang magpa-fire yung automation na ang tawag dito, it looks like you haven't provided the correct information. So magaganon si Meta. Pero kung i-bypass naman na siya ng staff mo or ikaw mismo na 'di ba may tinype si user na something questions irrelevant or not relevant doon sa tinatanong mo sa chat flow. Pwede mo siyang i-bypass. Ibig sabihin, pwede mong replyan 'yon manually. So okay lang 'yon, walang kaso 'yon. Ang ano lang doon is magpa-fire yung ano niya ni Meta, yung parang response na ano nga ba yung reply niya? Pagka it looks like it's parang paano nga ba yung question doon? Parang mali yung sinagot mo, paki-provide yung tamang answer. Parang magaganon yung bot ni Meta. However, yung response ni user,
pwede mo pa rin siyang replyan moving forward. So makikita mo pa rin yung reply nun. So okay lang yun. Okay lang siya. Okay po. Gumagamit kasi ako ng Go High Level. So gusto ko yung accurate na answer yung makuha ko sa kanya. Yeah, better Parang yun. Mas okay yun. Mas okay yung GHL kasi yun din naman ang ginagamit ko. Actually, I'm not a big fan of messaging campaign. Hindi talaga ako mas gusto ko yung website conversions. Go high level din ang gamit ko eh. So, gusto ko conversions agad. Tapos, tsaka na lang tayo mag-usap kung may mga kumbaga kung meron ka pa mga clarifications, ganyan. Kasi pag messaging campaign, parang nababagalan ako sa progress. So, parang ang haba-haba na ng usapan niyo. 3 buwan na kayong magkausap, hindi pa kayo magkatuluyan. Alam mo yun? So, better talaga na meron kang system in place, katulad ng GHL. Goods yun, mas okay yun. Alright? thank you, sir. So, thank you. Pag real estate, si Charles, kailangan i-declare na special ad category. No need na, Sir Charles, kasi sa US lang mahigpit. Sobrang higpit sa US kapag kailangan mong gamitin as a special ad category. Kasi nangyayari pagka hindi siya naka-special ad category, nare-restrict siya, nare-reject yung ads mo. Dito sa Pilipinas, hindi naman. Okay? Anong campaign ang bagay sa aircon selling? Pwedeng engagement, reg, or sales. Paano po ulit nag-duplicate? Medias, ito lang. I-duplicate mo lang siya dito. Ganito lang siya. So, pag nasa ad set level ka, make sure lang na kung alin yun lang yung i-duplicate mo. Kasi pag kinilik mo yung parehong ad set, mag-duplicate yan, parehong ad set. Pero kung isang ad set lang yung i-duplicate mo, ayan, duplicate, isang ad set lang, ayan, duplicate and duplicate. Tapos palitan mo na yung make changes based on what you want to change. Okay? So next natin, Christian, sa interest targeting po, coach, ilang maximum po na interest ang ideal ilagay sa targeting na interest based? Ideally, Christian, it's about 2 million to 10 million ang audience size, ideally. Pero kapag define kasi yung geo-targeting mo, halimbawa, Cavite lang or Pampanga lang, most likely baka hindi ka na makakuha ng 2 million na audience size kasi defined yung geo-targeting mo eh. So, pero kung buong Pilipinas yan or sa ibang bansa, better 2 million pataas. So kung ang interest targeting na sinelect mo is hindi pa nagto 2 million, make sure na dagdagan mo siya ng interest targeting mo for as long as na similar targeting yon. Halimbawa, basketball, Michael Jordan, Kobe Bryant, halos pare-pareho sila, di ba? Halos similar yung interest targeting na yon. So pero wag mo siyang haluan ng different interest. Halimbawa, basketball, Michael Jordan, Kobe Bryant, tapos bigla lalagyan mo ng food. Simple lang tayo doon. Kailangan yung food naka-separate yun na ad set. So kasi hindi na siya similar interest eh. Okay? Miss Irene, nasa scope of work po ba ng SMM ang pagrara ng paid ads? Very good question, Miss Irene. Ngayon lang ako nakatagpo ng tanong na ganito. Ang SMM tsaka paid media, magkaiba po siya. Ang trabaho ng social media manager, Miss Irene, is Meta Business Suite. Yung pinakita ko nung day 1. Ang trabaho ng social media manager is to make sure that you have a consistent content sa page mo. You curate consistent content sa social media page ni client. And make sure the content that you create is engaging. People are commenting. People are sharing your post. It's gonna be valuable. It's educational. And yun yung purpose ng social media manager. That's your work as an SMM is to create and curate engaging content for your client.
na pwede mong anong tawag dito? Schedule for your page ni client. On the other side, paid media is trabaho po yun ng mga media buyers. Hindi po trabaho ng media buyer ang social media management. But here's the caveat, Miss Irene. If you can do both, then your value in the marketplace goes up because you can do both. Okay? Ako na-try ko yung SMM, kaya lang parang, I don't know, baka ako lang din. Mas gusto ko yung paid media. Kasi yung paid media, ano siya, kita mo agad yung result. Pag SMM kasi, ang KPI mo lang naman dyan, ang number 1 KPI mo lang dyan is engagement. How much or how many people are engaging? Are we going to this trajectory? Pataas ba yung engagement? What are the engaging content? Should we replicate this engaging content to our succeeding posts so that people are hooked enough to stay on our page? Yun yung trabaho ng social media manager. But on the paid media side, you need to acquire customers, you need to acquire leads, and basically customer acquisition ang main focus ng media buyer. Okay, I hope I was able to answer your question, Miss Irene. Deck, coach, ano po yung question na ina-ask niyo po sa ChatGPT to get the right and best headline with hashtags? Question na ina-ask sa ChatGPT, define your audience first. Sino muna yung bebentahan mo? Okay, importante kasi yon na naiintindihan mo sino yung target audience mo. So that you can have the right questions to ask. Di ba si Sir Joel, sorry guys matanda na, nag-i-efficient oil na ako. I'm supposed to cancel talaga this, kasi I'm really not feeling well. So, but I need to show up. Kaya po tayo nandito. So, paano ako nag-ask ng question? I-define ko muna kung sino yung audience ko, and the right question will come up kung sino yung target audience ko. Katulad ng ginawa ko kay Sir Joel, tinanong ko muna siya, OFW, and then ano ba yung mga kahinaan ng OFWs? Investment, pamilya, makauwi ng Pilipinas, mga tipong gano'n. So that, pag tinanong mo si ChatGPT, shoot yung response na makukuha mo. Ano po ibig sabihin ng may mga check? Anong purpose po? What do you mean check? Miss Jennifer. Nang may mga check, anong purpose po? Ano yung check? Doon sa ad level? Yun ba yung Miss yung may mga check ka, ito, yung screenshot, yung ko lang nakita. Special ad categories, ilalagay mo lang yung Miss Jennifer, special ad categories kapag ka financial institution, housing and development, credit card application, and kung hindi naman belong doon sa mga nabanggit ko, you don't need the special ad categories. Buying type doon sa yung may check na pula na nilagay mo is ito. I-share ko na yung screen ko para nakikita ng karamihan. Ito yung in-screenshot ni Miss Jennifer. Auction, yung special ad categories kung nasa mga financial institution ka, housing, credit card, pero pag wala naman, di mo na kailangan ng special ad categories. Auction, ibig sabihin, ang pagbili mo ng ads is via auction, meaning you're going to put your budget in the auction, inside the auction, so that Meta will distribute your budget according to the likelihood of your selected campaign objective. Meron kasi yan auction and reservation.
magkaiba yung reservation sa auction. So, although hindi ko naman ginagamit yung reservation, ito kasi, halimbawa, nag-leads ka. Continue. Yung buying type mo dito, auction. Pag sinelect mo kasi yung reservation, defined ito. Ibig sabihin, alam mo na agad kung magkano yung reach or ilang reach ang makukuha mo sa awareness. Halimbawa, ganito. Pag reservation, maximize reach of ads, defined na siya. Halimbawa, nag-start date ako ng March 6, matatapos ako ng March 31, kunyari. Tapos, mag-budget ako ng, let's say, ito may budget na ito. Nasaan na yung budget na ito? Ito yung budget. Budget ko is sa gilid, let's say, 100,000. 100, 1, 2, 3. Okay, ibig sabihin, defined na yung CPM, defined na kung ilan yung reach na makukuha mo. Average frequency, 9.46. Yan yung defined na average frequency. And ito na yung graph na makikita. Ibig sabihin, naka-preset na siya, calculated na siya automatically. Ang pagkakaiba ng auction, pag auction ang ginamit mo, instead na reservation, nagpa-fluctuate po yan. Ibig sabihin, may mga days po na mababa yung impression, may mga days na mataas, may mga days na yung cost per 1,000 impressions mo is about 8 pesos, may mga days na 15 pesos, may 20 pesos. So hindi po siya fixed. No, yan po yung pagkakaiba ng auction sa reservation. Next, advantage campaign budget. Ibig sabihin po nito, pag tinurn on mo to, Ms. Jennifer, ang budget mo nasa campaign level. Yung sa campaign level, magpo-flow yung budget mo sa ad set level kapag nilagay mo yung budget sa campaign level. So, ibig sabihin, mamimili si Facebook, kung meron kang 3 hanggang 4 or sabihin mo 5 ad set, yung budget mo sa taas, sa campaign level, magpo-flow yun on the different ad sets. So, meron siyang uneven distribution of budget. Okay? Yung A/B test naman, ibig sabihin nun, you are going to test a different variable based on what you are trying to test. Halimbawa, you want to test a different ad copy. You want to test a different image. You want to test a different video. You want to test a different headline. So, magagamit mo itong A/B test when you want to test a different variable. When I say variable, yung mga nabanggit ko. Okay? So, I'm confused about A/B testing. I already ran an ad, then after 5 days, I decided to do A/B testing. Pwede po ba yon? Yung pong paggawa ng another ad po ba is necessary to do A/B testing? Huwag ka muna mag-A/B testing, Miss Bridget, kasi A/B testing is for advanced media buyers. Okay? Kapag ano ka pa lang, kapag beginner to intermediate, huwag mo munang galawin yung A/B testing na yan. Kasi makukonfuse ka lang dyan. Okay? Just try to test the regular testing when you launch an ad, test one at a time. Okay? How about creating custom audience po? Creating custom audience is, nandito siya. Punta ka lang dito sa all tools and then audiences. Tapos, eto na siya. Create custom audience based on website visitor, based on Instagram account visit or engagement and Facebook page. So yan, makakapag-create ka ng custom audience dyan. Okay? Guys, malat na talaga ako. Pagpahingayin nyo na ako. Yung mga hindi ko nasagot tonight na questions, promise I'll make some time tomorrow to answer all your questions. I hope I was able to answer some of your questions or majority of your questions I was able to answer. Kailangan ko mag-rest. Baka lumala yung pakiramdam ko. So, thank you so much guys for joining our live session tonight.
You still have some time to ask questions tomorrow up until Friday. So pagpasensyahan nyo na guys yung mga nandoon sa chat. Kung hindi ko na masasagot, I have to rest my voice para meron pa akong boses para sa inyo by tomorrow up until Friday. Maraming salamat everyone. And yan, thank you so much for joining the session tonight. I'll be uploading the video after this session. Thank you and have a good night. Thank you so much. Bye-bye.